balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po ginulantang tayo ng balita galing sa mga kilalang boxing insider, natuloy na daw ang negosyasyon sa bakbakan ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao para sa laban kontra kay Mario Barrios, kung saan paglalabanan daw nila ang bakanting WBC title sa 147 pounds. Kung saan mga idol, hindi pa nga nakakalipas ang isang araw, may naging pasabog na naman ang Team Pacquiao. Dumayo lang naman kasi mga idol si Pacman sa bansang Japan para i-announce ang kanyang exhibition fight kalaban ng MMA featherweight champion na si Chihiro Suzuki. Nagaganap din sa July 28 sa Saitama, Japan. Present ka din mga idol si Suzuki sa fight announcement ng Rizin Federation. At sa unang pagkakataon mga idol, nakipag-face off si Pacman sa Japanese fighter. Bagamat wala na inaksaya na panahon si Manny Pacquiao mga idol. At sinabi kaagad nito ng harapan sa kanyang kalaban na ang bakbakan daw nito sa exhibition fight sa July 28. Ipapakita niya daw sa lahat mga idol na mas mahirap ang sports ng boxing kaysa sa bugbugan sa mixed martial arts. Napaka-unusual mga idol na sinabi ito ni Boss Manny. Parang may pinaghuhugutan yata si Pacman matapos niya sabihin ng ganitong banta. Parang ayaw yata manalo ni Manny Pacquiao mga idol sa isang decision lamang sa exhibition fight. Kundi gusto talaga nito ng impresibo kagaya na lang ng isang knockout. Parang ayaw yata ni Pacman mga idol na maulit ang mangyari sa naging unang exhibition fight nito kalaban ng Koreano na si Dikio. Kaya abangan na lang natin to mga idol sa oras ng bakbakan ni Pacman. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po makuha ng featherweight prospect na si Bros Carrington ang panalo sa laban kontra kay Brian Di Gracia kahapon sa isang knockout sa round 8, nag-courtesy call kaagad mga idol si Bros Carrington sa Japanese monster na andyan sa ringside. Nagbigay ito ng respeto kay Naoya Inoue bilang pound for pound boxer. Subalit sa post-fight interview naman mga idol, na Bros Carrington sa ibabaw ng boxing ring at tinanong siya kung sino ba ang kanyang gustong makalaban sa kanyang next fight. Pero habang hino-call out ni Carrington si Inoue mga idol, nag-walkout kaagad ito sa fight venue. Kaya maraming mga boxing fans mga idol ang nagsasabi na biglang natakot daw si Inoue sa hamon ni Carrington. Kaya umalis ito bigla sa venue. Well, para sa atin mga idol, malabo po talaga matakot si Inoue sa mga ganitong hamon. Baka hindi lang siguro sanay si Inoue na i-call out siya ng harapan at gusto ng Japanese monster. Magkita na lang sila sa ring sa bakbakan. Base sa performance na pinakita ni Carrington mga idol, hindi kailangan ni Inoue na matakot sa batang prospect. Sa ngayon mga idol, masasabi natin na isang tailor-made ang galawan ni Carrington kay Inoue. Magiging Fulton versus Inoue part 2 lamang ang bakbakan nila. Pero hindi naman natin sinasabi mga idol na walang chance manalo si Carrington kay Inoue. Sa ngayon hindi lang talaga sila magkalibel. Mga 3 hanggang 4 pa na laban para kay Carrington. Baka pwede na natin sabihin na kaya nito manalo kay Inoue. Bagamay kung pipilitin nito mga idol ang kanyang sarili sa laban sa Japanese monster, malamang maaga magkakalamat ang kanyang record sa boxing sports.